Totoo talaga yung biglang yaya or yung mga hindi planadong gala na mas natutuloy compared din sa planado ang ending drawing. So ayun na nga guys, bago kami mag-rest day last week, biglang nangyaya magtagaytay yung bagong manager namin. Kasi nakita niya daw yung video ko about dun sa triple chocolate champurrado nga na gusto niya rin daw i-try. So bali madaling araw pa lang no, mga bandang alas 3 ata to, nagpi-prepare na ako para sunduin yung manager ko kasi ang usapan namin, susunduin ko siya sa office tapos yung ibang kasamahan namin, doon na lang kami magkita-kita sa Salitran. So ano, tara, let's go! So bali habang nasa biyahe tayo no, saktong nakaalis na ako at malayo-layo na ako sa bahay, bigla kong naalala na nakalimutan ko palang extra helmet para sa boss ko. Kaya medyo napahinto ako dito bahagya. So ayun nga, since medyo gahol na sa oras, kaya nagchat na lang ako sa ka-team ko na manghiram ako ng helmet sa kanya para sa boss namin. Buti na lang talaga may extra helmet siya. Medyo binilisan ko na yung takbo ko dito no, kasi parang mga 3:30 na ata ako nagising. Ang usapan kasi nung pick up time is alas 4. Bali ang daan natin simula Dasma hanggang Alabang ay sa Salawag, diretsong Molino hanggang Evia, hanggang sa makarating tayong Alabang. So singit ko lang no na normally talaga or usually bumabiyahe ako ng gabi kasi tingnan nyo naman no, maliwanag yung daan tapos sobrang onti ng mga motorista. Alam mo yun, sobrang luwag ng daan. Tsaka ang lamig at presko ng hangin. So mga bandang 4:40 na nga tayo nakarating sa Salawag no. Medyo binilisan ko na talaga yung takbo ko dito kasi na-pressure ako sa oras eh. Papagalitan ako ng boss ko. At sa hanggang makarating na nga tayo ng Daang Hari no. Bale halos mag-alas 4 na to nung makarating tayo ng Daang Hari. Buti na lang dire-diretso yung biyahe natin guys. Wala namang aberya pero medyo may mga lubak-lubak na daan. Kasi may mga part dito kasi sa Daang Hari na madilim. Medyo ingat lang din talaga sa mga kalsada. Yung may nilalagay silang bakal. Medyo madulas yun eh. Bali sa bandang to ng Daang Hari. Malapit na to sa ano eh, sa Landers Alabang. Ito yung part na medyo madilim sa Daang Hari. Kaya medyo ingat lang din talaga sa mga lubak-lubak. So ayan nga no, medyo binilisan natin yung takbo natin. So, mga around 4:05 ata or 4:10 nakarating na tayo sa Alabang. So yun guys, nakarating na tayo mga around 4:11 ata or 4:15 sa office. Bali saglit lang tayo nagantay dito guys kasi mga ilang minuto na rin ang lumipas. Dumating na rin yung boss natin. Medyo natagalan lang kami sa pagantay ng extra helmet kasi yung ka-team namin manggagaling pa sa San Jose Village at saka parang kagising lang din. So yun, sa wakas na-pick up ko na yung boss namin at saka hindi ko na masyadong na-video yung biyahe namin simula Alabang hanggang Daang Hari kasi syempre for safety purposes na rin. At saka para tuloy-tuloy yung biyahe namin kasi naghahabol kami ng oras eh. So bandang dito nga, dito ako nagpa-full tank kasi para iwas aberya, 'di ba? Pag nasa biyahe. So dire-diretso lang yung biyahe namin hanggang makarating na nga kami ulit sa Dasmariñas. At hanggang sa makarating na nga kami sa meet-up place namin, which is yung Central Mall ng Salitran. So bali pagdating namin ng boss ko doon sa meet-up place, nauna na rin pala yung dalawa namin kasama. Bali 6 pala kaming lahat na pupuntang Tagaytay. Bali ilang minuto na lang din ang lumipas no, dumating na yung mga kasama namin. Tsaka nakasakay na kami ng bus nito. Papunta na nga kaming Tagaytay. Medyo hassle lang sa part ko no kasi ayaw kong iwanan yung helmet ko doon sa parking lot kasi nakikipark lang tayo sa Central Mall tsaka libre naman. Kasi yun nga, nakakatakot kasi iwanan yung helmet natin, baka mawala. Sayang din naman, di ba? Magkano din. Pagbaba naming bus guys, nag-jeep na lang kami papunta sa first stop namin, which is yung Damgo Cafe nga. Kasi dito ako kumain ng triple chocolate champurrado eh. This time naman, itatry natin yung ube champurrado nila. Tsaka, kaya tayo effort na sunduin yung boss namin guys kasi nga, libre niya to kasi aside sa birthday niya, ay parang first bonding na rin namin to as a team.
Bale, kape muna yung unang in-order ng mga kasama ko habang inaantay namin yung ube champorado nga. So mga 15 to 30 minutes din yung inantay namin bago na-serve tong ube champorado kasi ito na lang din pala yung natitira guys. Bali pagdating namin doon, ubos na daw yung triple chocolate champorado. So wala kaming choice kundi ito na lang yung bilhin namin. Tara guys, tikman na natin. So ayun nga, binubuhos ko na yung gatas dito kasi medyo malamig yung ube chocolate eh. Parang chocolate kasi ito eh. Pero ube flavor siya. Honestly, mas gusto ko to guys kasi hindi siya ganun katamis compared dun sa triple chocolate champorado nga. So after namin mag-almusal, dumiretso kaming People's Park para magpatunaw muna ng mga kinain namin sa almusal. Kasi after nito, plano namin is magbulalunga sa Mahogany Market. Kahit weekend to guys no, Sabado kami nung pumunta dito eh. Medyo konti yung tao, siguro kasi maulan. So medyo tumambay lang kami dito, nagpahangin, tsaka kwentuhan ng konti about sa team namin, about sa experience nung isa naming ka-team, itong kasama namin ngayon. Tapos nagpicture-picture lang kami saglit after namin tumambay. Tapos pagkatapos nun, sumakay na kami ulit ng jeep papuntang Mahogany Market. Tapos pagkarating namin sa Mahogany Market, umorder kagad kami ng bulalo, ng tawilis na may halong hipon, chicharong bulaklak at saka lechong kawali. Medyo marami yung natira sa tawilis at saka yung hipon no, kasi siguro dahil dun nga sa mga sabungero. Joke lang. So after nga naming magtanghalian guys, syempre pagod na lahat. Bali nag-abang lang kami dito ng bus pabalik ng Dasma. And then from Dasma ihatid ko ulit yung boss ko hanggang sa kanila sa Sukat. So hindi ko nga na-videohan yung paghatid ko sa boss ko no, kasi sobrang init. Alam mo yun, parang naawa ako sa boss ko kasi sobrang init. Sabi niya masakit na daw yung paa niya, pero wala eh. So ayun lang, after kong ihatid yung boss ko, nagpahinga muna ako saglit. Tapos ito na yung time na pauwi na ako, mga bandang hapon na rin. So ayun lang, buong araw kaming gumala. Siyempre sobrang pagod. Buti na lang talaga nung pauwi na ako guys, sobrang ganda ng panahon. At saka maaliwalas yung hangin, sobrang presko. Kaya medyo naibsan yung pagod ko sa biyahe. Siyempre sa part na to, kunwari main character tayo. Alam mo yung parang nasa music video. So anyway, yun lang guys. So ayun nga, after kong bumiyahe galing Sukat, nakarating na ako dito sa Dasmariñas. Plano ko sanang mag-jogging kasi sabi ko sobrang pagod na ako. At saka sobrang haba ng araw. So yun lang, after nito nagpahinga lang ako saglit. Tapos diretso na uwi sa bahay. Alright, that's it for today guys. See you in my next vlog.